Mga kapatid, trending ngayon si Alvin Aragon. Middle name ko pa naman. Brad ba? Hindi, pero seriously speaking, si Alvin Aragon comes off as siguro OA sa mata ng karamihan or hindi siguro sila natutuwa doon sa kanyang mga sinasabi. Kasi the problem with being a Christian is tayo yung relihiyon na Christian, Catholic in general, tayo yung relihiyon na lukewarm. We have to please somebody else. Ang nakikita ko lang na possible na fault niya ay yung magbanggit pa siya ng mga pangalan ng mga tao. Yung sinasabi ni Alvin Aragon regarding homosexuality. Kapag ikaw ay merong anak na bakla, you can only pray to God and you do your best to correct it. Pero kung hindi mo na may correct, anong gagawin? May kondena mo. You should still love that person. Diba? Meron siyang pinagdadaanan na mabigat or this is according to the Bible o feeling niya hindi na siya mag-change. You can only love that person till the day you die. This is, bagamat tama yung nakalagay sa Biblia, the Bible also does not condemn. Sinasabi niya na bawal, masama yung act yung ng homosexuality. However, Jesus doesn't also condemn. Diba? Whatever they have, whatever their relationship with Christ is up to them. It is between them and the Lord. Tayo, we can only share the blessings of the Word of God, but minsan makakasakit ka kasi and it's okay, kaya lang minsan sumusobra kapag we're trying to push it way beyond dun sa kasi like for example si Glock 9 ay naging yung kanta ng nabanggit kasi ni Alvin Aragon si Glock 9 doon sa video na napanood ko nung ginawa niya yung kantang Sirena kasi napanood ko yung interview ni Glock 9. Ang sabi niya, hindi yun para sa kanya. Hindi niya alam na bading yung anak niya noon. Tumapak siya sa shoes ng iba until nalaman niya na LGBT yung kanyang anak. And bagamat it's painful, he remained proud of his child. Kasi nakalagay din sa Bible, fathers, do not bring your children to shame. Diba? Sa palagay nyo ba madali para sa isang ama na magkaroon ng bakla na anak? Hindi. Napakahirap nun. Ako tatay na rin ako ngayon. It will be one of my nightmares. However, mas okay na yun kaysa maging mamamatay tao siya o maging salot siya ng lipunan. Diba? Kung sa ganong klaseng usapin, diba? I mean, we can only share the Word of God, how we apply it, that's it. We share it sa iba, but yung sound na para ka nagko-condemn ng iba. Ako, sumasang-ayon ako kay Alvin Aragon. Kaya lang, the way that it was spoken, na para bagang siya lang yung nakakaalam ng tama, na para bagang siya lang ang may relasyon sa Diyos, na para bagang and nag-mention pa siya ng mga names is distasteful siguro sa akin. Siguro i-share niya na lang yung nalalaman niya sa Bible as is. That's it. Sorry kung may masaktan. This is the truth. Ito yung nakasulat dito. But mentioning names ay hindi tama sa palagay. And even yung relationship kunwari ng tatay nung anak ni IZ, nung unang anak niya, you cannot impose that sa iba di ba? Ako, bagamat naniniwala ako sa Word of God, naniniwala rin na kung ano man yung anak mo, obligasyon mong mahalin at suportahan. I just do not know kung paano extent, di ba?
sa kultura ko, sa pag-iisip ko, mahihirapan ako na but you can only show love and compassion, and hopefully kung sa akin mangyari yon, sana mabago pa siya. Hipuin siya ng Lord na mabago siya. Yun na lang masasabi ko. Other than that, di ba? So, anyway, once again, ha, this is not to condemn Alvin Aragon, ha. Again, yung sinasabi niya is the truth. The problem with us is we don't like listening to the truth, and sometimes nag-encroach siya dun sa ating pribadong peace, pribadong kapayapaan. That's it, no? But again, no, kung tayo ay Kristiyano naman, if we claim to be Christians, hindi rin tayo dapat balat sibuyas. Hindi ba? Kasi tayo lang yung relihiyon na nakita ko na putya, binababoy si Jesus Christ, may bakla na nagdadamit Jesus Christ, merong binabastos yung paniniwala natin, ang lalambot natin. Kung sa Muslim mo gawin yan, gilitan ka ng leeg ng mga yun. I mean, there comes a point when bagamat nasasaktan tayo, hindi rin naman tayo dapat maging balat sibuyas. Pare ako, sabihan ako, immoral ako kasi ang dami mong premarital sex na ginawa. I accept that. And I'm very apologetic to that. Makasalanan ako. 'Di ba? Hindi na kailangan maging defensive din naman sana masyado, 'di ba? Kasi the word of God stands. 'Di ba? Siguro kung ako lang yung magsasabi noon, I'll try to be more respectful and will not mention names. Siguro kung ako. Well, God bless you all.